Mainit ang sikat ng araw nang bumaba sa terminal si Joel, isang 24 anyos na lalaki mula Maynila. Isang simpleng binata, pangkaraniwang itsura, pero may determinasyong mabago ang buhay nila ng kanyang pamilya. Tinanggap niya ang trabahong inaalok ng isang maliit na kumpanya, proyekto para sa solar power installation sa isang baryo sa Visayas. Malaki ang sahod, libre ang tirahan, at may dagdag na allowance para sa panganib. Masyadong maganda para tanggihan, kaya't di na siya nagdalawang isip. Gusto ko lang naman ng mas maayos na buhay para kina nanay, bulong niya sa sarili habang iniayos ang backpack. Sumakay siya ng lumang jeep papunta sa baryo ng San Roque, isang lugar na halos wala sa mapa. Matapos ang halos 3 oras na bayahe sa baku-bakong kalsada, halos puro kagubatan at bundok na ang paligid. Ang baryo ay tila nakatago sa likod ng makakapal na puno. Nang makarating sila sa mismong baryo, agad niyang napansin ang katahimikan. Walang ingay ng motorsiklo. Walang musika. Walang masyadong tao sa lansangan. Parang ghost town, bulong niya sa katabing driver. Ngumisi lang ang driver. Sanayan lang yan. Tahimik lang talaga dito. Pero mababait ang mga tao. Mag-ingat ka lang tuwing gabi. Huwag ka masyadong gala. Napakunot no si Joel. Bakit po? Napailing lang ang matanda. Mga kwento-kwento lang. Baka matakot ka lang. Pagbaba ni Joel sa Barrio Hall, sinalubong siya ni Mang Erning, ang tagapangasiwa ng proyekto. Joel ba? Ako si Mang Erning. Halika, ihahatid kita sa quarters niyo. Kayo ang huling batch na dumating. Bukas, simula na ng trabaho. Tahimik na sumunod si Joel. Habang naglalakad, napansin niya ang kakaibang itsura ng baryo. Luma ang mga bahay, gawa sa kahoy, at karamihan ay may palamuti na bawang at mga krus sa pinto. May ilang bahay pa na may asin sa bintana, parang sinadyang ikalat. May pista ba rito, Mang? Tanong niya. Hindi, mabilis ang sagot. Proteksyon yan. Di ba may mga lamok sa bundok? Hindi na siya nag-usisa pa. Pagkarating sa quarters, isang maliit na kwarto sa isang lumang gusali, inayos niya ang kanyang gamit. Sa labas ng bintana, tanaw niya ang makapal na kabubatan. Walang street lights. Tanging ilaw sa post ng Barrio Hall ang nakikita, at iyon pa ay solar-powered. Paglipas ng hapon, nagkakakilala ang mga katrabaho niya, sina Rico, Gerald, at Danny. Galing din sila sa iba't ibang probinsya. Kwentuhan habang nagkakape, tawanan, pero naputol ang kasayahan nang pumasok si Lola Miring, isang matandang babae, nakasuot ng kulay abong duster, at may tungkod. Hijo, sabi nito habang nakatitig kay Joel, huwag kang lalabas sa gabing walang buwan. Nagkatinginan silang apat. Lola, tanong ni Gerald. Bakit po? May mga nilalang dito na matagal nang nagkukubli sa dilim. Ngayong may mga dayo, baka magising sila muli. Tumawa si Rico. Lola, baka multo lang yan o aswang. Ngunit hindi bumiti ang matanda. Hindi lahat ng kwento ay imbento. Tandaan nyo, bago kayo matulog, magsindi kayo ng kandila sa tabi ng bintana. Tahimik si Joel. Hindi niya maipaliwanag pero parang may bumigat sa paligid. Nang umalis si Lola Miring, saka lamang sila muling nakahinga. Kung totoo nga. Parang ang creepy ng lugar na to, bulong ni Danny. Saka walang ilaw, dagdag ni Joel. Bakit na kaya? Ang dilim sobra, parang laging may bagyo. Nang sumapit ang gabi, halos di siya makatulog. May kakaibang lamig sa kwartong iyon, kahit wala namang electric fan.
Sa labas ng bintana, narinig niya ang tila mahinang pagkaluskos. Akala niya'y daga lang, pero bigla itong huminto na parang may nakikinig. Siguro hayop lang, bulong niya sa sarili. Ngunit habang nakapikit, naramdaman niya ang biglaang pagbigat ng hangin. Para bang may nakatingin sa kanya. Nagmulat siya ng mata, wala naman. Ngunit andun pa rin ang pakiramdam ng presensya. Kinabukasan, habang nagtatrabaho sila sa pagtatayo ng mga poste, lumapit sa kanila ang isang bata. Ate, kuya kayo ba yung bagong tagagawa ng ilaw? Sagot ni Gerald. Bakit? Huwag po kayong matulog nang walang kandila sa bintana. Sabi ni Lola Miring, kukunin kayo kung madilim. Natawa si Rico. Lahat ba ng tao dito ganito? Ngunit si Joel ay tahimik pa rin. May tanong sa isip, bakit nga ba walang kuryente ang baryo? Kung solar project ito, bakit hanggang ngayon ay parang walang gaanong progreso? Luma na ang baryo pero tila may pilit na itinatago. Habang lumalalim ang gabi, unti-unting nauubos ang tawa at kwentuhan. Ang baryo ay unti-unting nilulunod ng dilim. Sa di kalayuan, may narinig silang tila huni ng ibong malaki, pero halakhak din ang tunog. Hayop ba yun? Tanong ni Danny. Hindi makasagot si Joel. Ngunit sa isipan niya, alam niyang may kakaiba sa baryong ito. At ito pa lang ang simula. Pagkatapos ng unang linggo ng trabaho sa baryo ng San Roque, unti-unti nang nasasanay si Joel sa simpleng pamumuhay doon. Araw-araw ay pare-pareho ang takbo ng oras, gigising ng alas 6, magkakape, maghahanda ng gamit, at magsisimula ng trabaho sa mga posted wiring para sa solar power. Pero isang bagay ang hindi pa rin niya matanggap, ang matinding katahimikan ng baryo tuwing gabi. Sa Maynila, sanay siyang may humaharurot na motorsiklo, may tumatahol na aso, may batang tumatawa sa kalye. Pero dito, pagsapit ng alas 7 ng gabi, para bang may hindi nakikitang utos ang bumabalot sa buong lugar, tumahimik, magtago, at manalangin. Isang araw, habang nag-aayos ng mga gamit sa baryo hall, lumapit sa kanya si Aling Beba, ang may-ari ng tindahan malapit sa quarters nila. Matanda na si Aling Beba, at madalas ay nakaupo lang sa labas ng kanyang tindahan, nadanahin ng lambat kahit wala namang lawa o dagat sa paligid. Joel, Hijo, mahinang wika ng matanda. May sasabihin ako. Pwede ba kitang makausap? Tumango siya. Opo, Aling Beba. May problema po ba? Huwag kang matutulog nang walang nakasinding kandila. At kung maaari, ipako mo ang kutsilyo sa pintuan mo tuwing gabi. Patalikod. Napalunok si Joel. Bakit po? Luminga si Aling Beba, parang tinitiyak kung may ibang nakikinig. Saka siya bumulong, dahil may mga mata sa dilim na nagmamasid. Hindi sila tao. Hindi rin hayop. Pero hindi rin sila multo. Luma na sila, mas luma pa sa baryong to, Aling Beba, ibig niyong sabihin mga aswang. Hindi umimik ang matanda. Tumingin lang ito sa kanya ng matagal, saka tumayo't bumalik sa tindahan. Iniwan siyang nakatayo roon, may kilabot na gumapang sa batok niya. Kinagabihan, habang kumakain sila ng hapunan sa quarters, napansin niyang tahimik si Gerald. Pre, tanong ni Rico. Ayos ka lang? Tumango si Gerald, pero halatang may bumabagabag sa isip niya. Kanina, habang nasa likod ako ng baryo hall, may nakita akong babae. Nakatayo lang sa may puno ng saging. Nakaputi. Walang mukha. Ha? Napasigaw si Danny. Ano raw? Nakaputi siya, pre. Pero di ko makita mukha niya, parang anino lang. Tapos bigla siyang nawala. Literal.
Wala man lang yapak o ingay. Nawala lang. Hindi na kumibo si Joel. Sa isipan niya, dumarami na ang mga babalang dumarating. At tila palapit na ng palapit ang panganib. Kinabukasan, habang naglalakad pa uwi mula sa lugar ng trabaho, nilapitan naman sila ng isang lalaking mukhang lasing, si Mang Domeng, ang kilalang tagay sa baryo. Amoy alak at pawis ang kanyang katawan, at mapula ang kanyang mga mata. Mga loko kayo mga batang suwail, ani Mang Domeng habang umiikot sa harapan nila. Di nyo ba alam kung anong klaseng lugar to? Ha? Mga bata kayo. Wala kayong alam. Hoy, Mang, tama na ho yan, sabi ng isang tricycle driver na dumaan. Tigilan niyo iyang pananakot. Ngunit tumawa si Mang Domeng, hilaw, parang baliw. Gabi-gabi silang gumagala, inaamoy nila ang dugo ng mga dayo. Ngayong nandito kayo, magpista na naman sila. Wala nang ilaw. Wala nang ligtas. Muli, nagkatinginan ang grupo ni Joel. Wala sa kanilang makatawa. Tahimik lang silang umalis. Ngunit bago sila makalayo, sumigaw si Mang Domeng, pag narinig nyo na ang pagaspas ng pakpak, tumakbo kayo. Huwag nyo nang tingnan. Sa gabing iyon, maagang natulog si Joel, ngunit hindi siya mapakali. May kandilang sindi sa bintana, may kutsilyo sa ilalim ng unan, gaya ng payo ni Aling Beba. Ngunit ang isipan niya ay gising na gising. 2:00 ng madaling araw, bigla siyang nagising. Tahimik ang paligid. Masyadong tahimik. Biglang, tunog ng pagaspas. Parang may malalaking pakpak na lumilipad sa labas ng quarters. Nagpigil siya ng hininga. Hindi siya gumalaw. Tumahimik ang lahat. Saka biglang may kaluskos sa kisam. Tumingin siya sa itaas. Parang may gumagapang. Parang may mabigat na nilalang na naglalakad sa bubong, mabagal, ngunit sigurado. Tok tok tok. Pagkatapos, bumagsak ang isang bahagi ng yero, clan. Napabalikwas siya ng bangon. Tinawag niya sina Gerald at Rico. Gising! May naririnig kayo? Lumabas si Rico, may hawak na flashlight. Wala naman. Pero nakita nilang may bakas ng kuko sa kisame. Mga galos, hindi ng tao. Kinabukasan, hindi sila pinayagang lumabas agad. May utos mula kay Kapitan, mag-ingat muna. May nakita kaming patay na kambing sa gubat. Wala nang laman ang loob. Tila hinigop ang dugo. Doon na lalong nabuo sa isip ni Joel, hindi lang ito simpleng baryo. Hindi ito abot ng siyensya, ng logic, ng rason. May ibang puwersa rito. At kung totoo ang lahat ng babala, ibig sabihin, hindi pa ito ang pinakamasahol. Magsisimula pa lang ang tunay na bangungot. Pumasok na ang 3 linggo ni Joel sa baryo ng San Roque. Sa labas, parang normal lang ang buhay, may mga nagtatanim, may naglalakad sa kalye, at may mga batang naglalaro tuwing hapon. Pero sa loob-loob niya, alam niyang may mali. Hindi ito ang uri ng katahimikan na mapayapa. Ito'y katahimikan bago sumiklab ang bagyo. Kinagabihan, tinawag sila ni Mang Erning para sa isang night shift. Kailangan nilang ayusin ang isang solar converter sa gilid ng kagubatan bago ito tuluyang masira. Pero, Mang Erning, pag-aalinlangan ni Gerald, gabi po ngayon. Wala na pong araw, paano namin i-check yon? Titignan lang kung may problema sa wiring. Di naman tatagal yan. Saka kailangan nating tapusin ang project bago dumating ang opisina mula sa Maynila. Napilitang pumayag ang grupo. Bitbit ang mga headlamp, flashlight,
at ilang tools, nagtungo sila sa site sa tapat ng kakahuyan. May aninong sumasayaw sa liwanag ng buwan, at malamig ang hangin, hindi lang dahil sa panahon, kundi dahil sa hindi maipaliwanag na presensya. Pagdating nila sa site, nagsimula na agad sila sa trabaho. Habang nakayuko si Joel at inaayos ang isang wirings, napansin niyang may kakaibang amoy na biglang bumalot sa paligid, parang bulok na karne na isinawsaw sa asido. "Amoy niyo to?" tanong niya. "Yok na," sagot ni Danny. "Parang may nabulok na daga." Biglang tumahimik si Rico. "Pre, bulong niya, may nakatingin sa atin." Sabay-sabay silang tumigil. Tiningnan ni Joel ang paligid gamit ang flashlight. Sa pagitan ng mga puno, may dalawang maliit na bilog na tila mata na sumasalamin sa liwanag. "Tao ba yun?" bulong ni Gerald. Ngunit bago pa sila makagalaw, tumalon mula sa dilim ang isang nilalang, mabilis, matangkad, at may pakpak. Tumambad sa kanila ang isang halimaw, balingkinitan ang katawan, mahaba ang mga kuko, at mapula ang mga mata. Ang balat nito'y tila pinagdikit na balat ng paniki at uling. "Takbo!" sigaw ni Joel. Nagkanya-kanya sila ng takbo, iniwan ang mga tools at ilaw. Ngunit sa likod nila, narinig nila ang pagaspas ng pakpak, ang huni ng isang hayop na tila halakhak ng baliw. Isa-isa nilang naririnig ang pagkabali ng mga sanga, at ang pagbunggo ng nilalang sa mga puno, tila binibilisan ang paghabol sa kanila. Habang tumatakbo, napansin ni Joel na nawawala si Rico. "Rico!" sigaw niya. Ngunit walang sumagot. Nagdesisyong bumalik si Joel habang ang dalawa ay nagtuloy sa baryo. Sa ilaw ng kanyang headlamp, nakita niyang si Rico ay nakahandusay, duguan ang kanang braso, at nanginginig. "Nakita mo ba?" tanong ni Joel. "Hindi ko alam kung anong klaseng hayop yon." "Hindi yun hayop, pre. Hindi tao." Napilitan siyang buhatin si Rico pabalik sa baryo. Pagdating nila sa health center, hindi masabi ng nurse kung anong hayop ang kumagat sa kanya. Malalim ang sugat, pero walang pattern, hindi kagat ng aso, hindi rin sugat ng kutsilyo. Mas parang pinunit ng matatalim na kuko. Kinabukasan, dumating ang ilang matatanda sa baryo hall. Isa na rito si Lola Myring. "Dahil yan sa paglabag sa utos," mariing sabi niya. "Walang dapat gumagala sa gabi." "Pero trabaho lang po namin yon," paliwanag ni Joel. "Hindi namin ginusto, hindi nila iniintindi yon. Basta may dumaan sa lugar nila, parte ka na ng laro nila." "Laro?" tanong ni Danny. "Ano pong ibig niyong sabihin?" "Ang mga aswang, hindi basta pumapatay. Pinaglalaruan nila ang biktima, pinapaikot, tinatakot, pinapanaginipan. At kapag nakuha na nila ang kahinaan mo saka kanila kakainin." "Buhay." Nagkatinginan silang lahat. Ang katawang nilalang na yon, may pakpak, matulis ang ngipin, at pula ang mata, hindi yon kathang-isip. Totoo ang kwento ng mga matatanda. At ngayong nakita nila ito ng harapan, wala nang atrasan. Ilang araw matapos ang insidente, muling bumalik ang katahimikan. Pero sa gabi, tuloy pa rin ang mga kababalaghan. Si Joel ay palaging pinapanaginipan ang isang babae sa kagubatan, umiiyak, walang mukha, at palaging nakaturo sa isang direksyon. Sa bawat panaginip, lumalapit ito ng lumalapit. Hanggang isang gabi, nasa harap na ito ng kanyang kama. Nagising siyang umiiyak, nanginginig. Tumayo siya, lumabas sa quarters, at nagtungo sa harap ng baryo hall. Doon, nakita niya si Aling Beba na nakatingala sa langit. "Malapit na," bulong nito. "Ang alin po?" tanong ni Joel. "Ang kabilugan ng buwan. Kapag sumapit yan, magsasayaw ang mga nilalang.
At kapag may bago sa baryo, siya ang magiging handog. Handog? Alay, hidyo. Biglang lumamig ang paligid. Napalingon si Joel, at sa gilid ng kanyang paningin, may anino siyang nakita sa bubong ng baryo hall, gumagapang, mabilis, parang naghahanap ng susunod na biktima. Simula ng gabing iyon, hindi na naging tahimik ang pagtulog ni Joel. Gabi-gabi na lang, nananaginip siya ng kakaibang mga imahe, madilim na kagubatan, malamig na simoy ng hangin, at isang babaeng umiiyak habang nakatayo sa ilalim ng buwan. Hindi niya makita ang mukha nito, ngunit ramdam niyang may mensaheng nais itong iparating. Tuwing magigising siya, pawis na pawis at halos hindi makahinga. Hindi lamang si Joel ang nakararanas ng ganito. Si Danny naman halos ayaw ng matulog. Ayon sa kanya, may bumubulong sa kanyang tenga tuwing gabi. Pre, naririnig ko talaga, paulit-ulit lang, pahayag ni Danny habang nangangatog. Sinasabi niyang, balik ka. Dito ka. Si Gerald naman, naglalakad sa gabi nang hindi niya namamalayan. Huling na huli siya ni Rico sa likod ng baryo hall, nakatayo sa gitna ng dilim, nakapikit, parang wala sa sarili. Pare, inatake kita sa flashlight, sa kakalang na tauhan, sabi ni Rico sa kanya. Anong ginagawa mo ron? Hindi ko alam, sagot ni Gerald, tila takot na takot. Akala ko nasa panaginip lang ako. Pero pagtingin ko sa paligid andun na ako sa gitna ng gubat. Ang lahat ng ito ay nagpapatibay sa mga sinabi ng matatanda, na kapag nakuha ng mga nilalang sa baryo ang iyong atensyon, unti-unti ka nilang pinapasok. Sa isip. Sa panaginip. Hanggang mawala na ang sarili mong kontrol. Isang gabi, habang tahimik ang paligid, biglang nagsigawan ang mga tao sa kabilang bahagi ng baryo. May nawawala. Si Benjo, sigaw ng nanay ng bata, umiiyak. Nag-umpisa ang mga tao sa paghahanap. Lumabas ang mga taga-baryo na may hawak na sulo, flashlight, at kahit kutsilyo. Ang buong baryo ay nabalot sa takot. Mula sa baryo hall hanggang sa gilid ng kagubatan, tinawag nila ang pangalan ng bata. Benjo! Benjo! Ngunit sa halip na sagot ng bata, isang malamig na ihip ng hangin lang ang dumaan. At sa kalagitnaan ng kadiliman, narinig nila ang isang tunog, pagaspas ng malalaking pakpak. Isa. Dalawa. Tatlong beses. Tumingin kayo sa taas, sigaw ng isang lalaki. At doon nila nakita, sa itaas ng punong mangga, isang nilalang na may pakpak at mahahabang kamay ang nakabitin, hawak-hawak ang isang bagay. Nang ilawan nila, napasigaw ang nanay. Si Benjo! Diyos ko, anak ko yan! Nalaglag ang katawan ng bata mula sa taas. Walang malay. Ngunit buhay. Ang mga matatanda ay nagsimula ng magdasal ng malalakas. Ilang lalaking may lakas ng loob ang sumugod papalapit sa punong mangga. Ngunit ang nilalang ay mabilis na lumipad palayo, iniwan silang nagkakagulo. Mabilis na dinala si Benjo sa health center. Bukod sa mga gasgas, wala naman siyang malaking sugat. Pero nang magising ito, bigla na lamang siyang napasigaw. Wag po! Wag po! Wag niyo akong isama. Anong nakita mo, Benjo? Tanong ng nurse. May babae. Wala siyang mukha. Tapos may kasama siyang malaking pusa na lumilipad. Nagkatinginan ang lahat. Ang kwento ng bata ay katulad ng panaginip ni Joel. Parehong babae. Parehong presensya. Simula noon, mas naging alerto ang mga residente. Bawat bahay ay may nakasinding kandila sa bintana. Bawat pintuan ay may krus na gawa sa kahoy.
At bawat gabi may nagpapatrolya gamit ang batuta at kampana. Ngunit kahit pagaano sila kaingat, ang takot ay unti-unti nang kumakain sa kanilang isipan. Sa kalagitnaan ng isang gabi, si Joel ay muling napanaginipan ang babae. Sa pagkakataong ito, hindi na siya nakatayo. Nasa harapan na siya ni Joel, nakaluhod at hawak ang kamay niya. Sa likod ng babae, may isang nilalang na unti-unting lumalapit, itim ang balat, nanlilisik ang mata, at nakangisi na parabang alam na alam ang kinatatakutan niya. Pagising ni Joel, napansin niyang basa ang kanyang damit sa pawis. Pero higit sa lahat, may marka sa kanyang braso. Parang kagat. Parang sinusubukang tukuyin siya. Mula nang natagpuan si Benjo at nagkaroon ng marka sa braso si Joel, lalong lumalim ang pakiramdam ng panganib. Hindi lang simpleng aswang ang kanilang kinahaharap, tila may mas malalim na dahilan kung bakit nangyayari ang lahat ng ito sa baryo. Kinabukasan, nagtungo si Joel sa bahay ni Lola Miring. Doon niya sinubukang tanungin ang matanda tungkol sa panaginip, sa babaeng walang mukha, at sa mga nilalang na patuloy na nagpapakita. Tahimik si Lola Miring, tila nagdadalawang isip kung sasabihin ang alam niya. Ngunit kalaunan, tumango ito at inumpisahang isalaysay ang isang lumang kasaysayan, isang lihim na matagal nang itinatago ng baryo San Roque. Matagal na itong baryo, Hijo. Bago pa man dumating ang mga Kastila, may mga naninirahan na rito. Ngunit hindi sila karaniwang tao. Sila ay tinatawag na bantay dilim, mga nilalang na kalahating tao, kalahating hayop, tagapangalaga ng kalikasan, pero mapanakit sa mga sumisira sa balanse. Napakunot ang noo ni Joel. Ibig niyo pong sabihin, mga aswang talaga sila. Hindi lahat ay aswang. Pero karamihan sa kanila ay galing sa lahing iyon. Mga nilalang na nakikihalubilo sa tao, pero may kakayahang magbago ng anyo. Minsan, upang protektahan. Pero kadalasan, upang maghiganti. Isinalaysay pa ni Lola Miring ang nangyari 2 dekada na ang nakararaan. Ayon sa kanya, may isang batang babae noon na ipinagbuntis ng isang babae mula sa baryo, anak raw ng isang bantay dilim. Ngunit dahil sa takot at diskriminasyon, itinakwil ito ng buong komunidad. Pinalayas ang ina at anak, pinaliguan ng asido, at sinunog ang kanilang kubo sa gilid ng kagubatan. Walang natagpo ang bangkay, sabi ni Lola Miring. Ngunit simula noon, isa-isa nang nawawala ang mga tumulong sa pagpapalayas sa mag-ina. Tumigil si Joel. Yung babae sa panaginip ko sagot ni Lola Miring. Malamang siya yun. Ang anak ng nilalang. Ayon sa alamat, kapag sumapit ang kabilugan ng buwan, bumabalik ang mga nilalang upang kunin ang alay. Alay na karaniwang bago sa baryo, isang taong hindi pa kabisado ang lugar, hindi pa nasasakop ng proteksyon ng mga lumang ritual ng barangay. Ang target ay si Joel. Habang nagaganap ang paghahanap sa mga sagot, si Rico naman ay may sariling misyon. Tumungo siya sa matandang simbahan sa kabilang baryo upang kumonsulta sa isang paring matagal nang kilala sa lugar, si Padre Simeon, isang exorcist at tagapag-ingat ng mga lumang dokumento ng simbahan. Isinalaysay ni Rico ang mga pangyayari, ang nilalang na may pakpak, ang babae sa panaginip, at ang mga sugat na hindi maipaliwanag. Tahimik si Padre Simeon habang binubuklat ang mga lumang libro. Pagkatapos ng ilang minuto, ipinakita niya ang isang pahina, may lumang guhit ng isang babae na nakatayo sa gitna ng apoy, walang mukha, may nakasulat sa ilalim, anak ng kadiliman at liwanag, tagapagdala ng paghihiganti. Yan ang tinatawag naming tagapaghiganti, paliwanag ng pari. Isang nilalang na hindi likha ng impyerno, pero ni hindi rin likha ng langit. Pinagsamang galit, kirot, at sumpa.
Sa panahong ito, malinaw na kay Joel na may mas malaking puwersang gumagalaw sa San Roque, at ito'y hindi basta kayang labanan ng lakas ng loob lamang. Kailangan nila ng kaalaman, dasal, at lumang karunungan. Pagbalik ni Joel sa baryo, hinarap niya ang mga kasamahan. Hindi na to biro, sabi niya. Hindi lang basta kwento ang mga aswang dito. May koneksyon ang lahat, ang kagubatan, ang batang babae sa panaginip, ang kabilugan ng buwan, at tayo. Lalo na ako. Nagdesisyon ang grupo na magsama-sama sa isang kwarto tuwing gabi, magdasal, at maghanda ng mga lumang anting-anting na ibinigay ni Lola Miring, mga buto ng balete, langis ng niyog na may dasal, at sanga ng sampalok. Pero sa gitna ng lahat ng paghahanda, hindi maalis ang kaba sa puso ni Joel. Sapagkat sa bawat paglipas ng araw, palapit ng palapit ang kabilugan ng buwan. At alam niyang kapag dumating ang gabi ng alay, siya ang kukunin. Lumipas ang mga araw. Unti-unting nabawasan ang katahimikan sa baryo, at ang takot ay tuluyan ng naging bahagi ng araw-araw na buhay ni na Joel at ng kanyang mga kasamahan. Habang papalapit ang gabi ng kabilugan ng buwan, ramdam nila ang pagbigat ng hangin, parang may bumabalot na hindi nakikitang presensya. Tahimik ang kagubatan, tahimik ang mga hayop. Kahit ang mga kuliglig parang natakot mag-ingay. Gabi na ng alay. Kahit pagod sa trabaho, hindi sila makatulog. Puno ng kaba ang bawat isa. Nakaupo sila sa gitna ng baryo hall, hawak-hawak ang mga anting-anting ni Lola Miring. Nagsindi sila ng kandila, nagdasal, at sinarado ang lahat ng bintana at pintuan. Basta huwag tayong lalabas, sabi ni Rico. Kahit anong mangyari. Pero iba ang iniisip ni Joel. Sa loob-loob niya, alam niyang siya ang hinahanap. Alam niyang kahit magtago siya, susunduin pa rin siya ng nilalang. Kaya't habang natutulog ang iba, tahimik siyang lumabas sa baryo hall, dala ang isang bote ng langis, krus, at ang matulis na patalim na bigay ni Padre Simeon. Hindi pa siya nakakalayo nang biglang tumigil ang hangin. Walang galaw. Walang ingay. Tila tumigil ang mundo. At doon niya ito nakita. Sa gitna ng daan, sa ilalim ng buwan, isang babae na nakaputi, nakatalikod, at unti-unting humarap sa kanya. Wala itong mukha. Pero kahit wala itong mukha, ramdam ni Joel ang emosyon. Galit. Hinanakit. Paghihiganti. Anong kailangan mo sa akin? Tanong ni Joel, nanginginig. Hindi ito sumagot. Sa halip, tuminala ito at humuni ng isang tunog na parang tawag sa kabubatan. Maya-maya pa, dumating ang mga nilalang, madidilim, matutulis ang kuko, may pakpak, at mabibilis. Tumayo sila sa paligid ni Joel, tila inaamoy siya. Tila sinusuri. Biglang nagsalita ang babae, sa isip lang niya narinig, kailangan naming isa. Isa lang. Ikaw ang pinili. Nagulat si Joel sa tinig, hindi ito galit, kundi puno ng lungkot. Para bang ayaw rin ng babae sa ginagawa niya, pero bahagi na ito ng sumpa. Hindi ako susuko, sigaw ni Joel sabay buhos ng banal na langis sa kanyang katawan at pagtaas ng krus. Nagkagulo ang paligid. Ang mga nilalang ay napaatras. Napasigaw ang babae na tila nasasaktan. Nagningning ang krus sa kamay ni Joel. Ngunit sa isang iglap, naramdaman niyang may malamig na kamay na tumulak sa kanya, si Danny, na ngayon ay tila wala na sa sarili. Puti ang mata, walang ekspresyon. Hindi siya yan, bulong ni Rico mula sa likod. Naposes siya. Mabilis silang nagsabuyan ng asin sa paligid at binuhusan si Danny ng langis. Napaiyak si Joel habang pinipigilan ang kaibigan. Danny!
Labanan mo. Unti-unting nanumbalik ang normal na kulay ng mata ni Danny. Tumumba ito, nanginginig. Patawad pre, akala ko tapos na ako. Sa puntong ito, lumitaw si Lola Miring, dala ang isang mangkok ng usok at isang itim na libro. Nagsimula siyang magdasal ng mabilis sa lumang wika ng baryo. Sa ngalan ng liwanag at lupa, sa dugong ipinagkanulo, tapusin na ang sumpang inilaan sa inosente, lumakas ang ihip ng hangin. Ang babae sa puti ay unti-unting naglalakad papalapit. Ngunit sa bawat hakbang nito, nalulusaw ang paligid, tila siya mismo ang ugat ng sumpa. Anak ka ng katarungan, hindi ng puot, sigaw ni Lola Miring. Sa huling sandali, lumapit si Joel, hawak pa rin ang krus, at marahang inilagay ito sa dibdib ng babae. Patawad, hindi ikaw ang dapat sisihin, bulong niya. Patawad sa ginawa ng mga tao sa inyo, napatigil ang babae. Dahan-dahan, ibinaba ang ulo, at sa kauna-unahang pagkakataon, nagkaroon ito ng mukha, isang batang babae, may luha sa mata, at may ngiting puno ng pangungulila. Biglang lumiwanag ang paligid. Ang mga nilalang ay nawala sa hangin. Ang babae naglaho habang nakangiti. At ang gabi ay tuluyang naging tahimik. Kinabukasan, sumikat ang araw. Ang baryo ay parang nanumbalik sa dati, walang bakas ng kabuluhan. Ngunit ang mga batay muling naglaro sa kalsada, ang mga matatanday nagtipon sa mga kubo, at ang mga hayop ay muling narinig sa paligid. Ang katahimikan ay muling sumilay, pero sa likod nito, may pangambang natitira sa puso ng ilan. Si Joel, kahit nakaligtas na, ay hindi pa rin mapalagay. Madalas siyang nagigising sa gabi, hindi dahil sa bangungot, kundi sa pakiramdam na may nakamasid pa rin sa kanya. Si Danny naman ay nagpapagaling pa rin, hindi pa man lubusang nakakabawi mula sa pagkabihag ng nilalang. Isang linggo matapos ang insidente, nagpasya si Joel na bumisita sa bundok na malapit sa baryo. Hindi dahil sa paghahanap ng panganib, kundi dahil nais niyang personal na magpasalamat at magdasal sa lugar kung saan huling nakita ang nilalang. Habang nandoon, napansin niyang wala na ang dating presensya. Wala na ang bigat ng hangin. Parang malinis na ang paligid. Ngunit habang siya'y nananalangin, may nakita siyang kakaibang ukit sa isang bato malapit sa ugat ng isang punong balete. 3 ang nawalan. 1 lang ang naibalik. Napakunot si Joel. Ano to? Binalikan niya si Lola Miring upang itanong ang kahulugan ng ukit. Tahimik ang matanda bago dahan-dahang nagsalita. Ang kwento ng batang babae ay isa lamang bahagi. Marami silang nawalan noon, Joel. Hindi lang siya. May mga kapatid siya. Mas matanda. Mas marahas. Mas buo pa ang galit. Dito unti-unting napagtanto ni Joel, ang babaeng nakita nila ay hindi ang pinakadelikadong nilalang. Kung siya ay pinalaya, maaaring gising na rin ang iba. At kung sila'y naghihintay ng pagkakataong gumanti, sa mismong oras na yon, dumating si Gerald, humihingal. Joel. Danny. Si Rico nawawala. Panibagong misteryo. Agad-agad silang nagtipon upang hanapin si Rico. Ayon sa ilang residente, huli siyang nakita sa bukirin sa silangan, mag-isa, may bitbit na palakol. Habang nililibot nila ang lugar, napansin nilang muling nagbago ang paligid, malamig ang ihip ng hangin, at ang mga ibon ay muling nawala. Muling nagbalik ang bigat sa dibdib ni Joel. Pagdating sa gitna ng bukid, may nakita silang mga bakas ng paa na tila hindi tao ang may gawa, malalaki, mahahaba, at may kuko. Hindi ito galing kay Rico, bulong ni Danny. Sumunod pa silang lumalim sa bukirin hanggang marating nila ang lumang kuweba sa gilid ng bundok.
Doon, nakita nila ang palakol ni Rico, may dugo. Ngunit wala ang katawan. Sa halip, may sulat sa pader ng kuweba, gawa sa dugo o pintura, isa ang binalik, isa ang kinuha. Wala pa tayo sa simula. Balik sa baryo, hindi na alam ng mga tao kung kanino lalapit. Si Padre Simeon ay tumungo sa mas malalayong bayan upang kumuha ng mga karagdagang dasal at tala. Si Lola Miring naman ay muling binuksan ang kanyang mga lumang aklat, naghahanap ng pattern, ng ritual, ng posibleng depensa sa susunod na pag-atake. Ayon sa kanyang nabasa, ang tatlong tagapaghiganti ay muling gigising. Ang una ay ang iyak ng kawalan. Ang pangalawa ay ang apoy ng galit. Ang huli ay ang katawan ng tao, pusong walang awa. Nabunutan ng hininga si Joel. Kung ganon ang una ang babaeng nakita natin. Ang pangalawa baka ito na. Galit. Apoy. Si Rico ang sinimulan nila. Hindi pa sila tapos sa pagsasaliksik nang biglang dumilim ang paligid, mas maaga kaysa sa karaniwang takip-silim. Pilit nilang tiningnan ang kalangitan, at nakita nilang natakpan ito ng itim na ulap, ngunit kakaiba, parang gumagalaw, parang buhay. Sa gitna ng kadiliman, bumuka ang lupa sa plaza ng baryo, at mula rito, umakyat ang isang nilalang na nababalutan ng usok at apoy, may hugis tao, ngunit may mata na parang baga at hiningang parang bulkan. At bago matapos ang gabi, isang bahay ang nasunog. Isa ang namatay. At isang batang babae ang kinuha at nawala. Sabihan mo lang ako ng next, kung ready ka na sa huling yugto, Part 8, ang huling harapan, liwanag laban sa kadiliman. Dito malalaman kung may pag-asa pa ba ang baryo o tuluyan na itong lalamunin ng dilim. Sa tulong ni Padre Simeon na ngayoy nakabalik na mula sa paglalakbay, nagtipon sila ng mga panalangin, lumang sagradong simbolo, at ginawang panibagong protection circle sa gitna ng baryo, gamit ang abo, asin at langis. Lahat ng mga nakaligtas ay pinapunta roon. Si Joel, Danny, at ilang matapang na kabataang lalaki ang magsisilbing bantay. Habang sila'y abala sa paghahanda, may napansin si Joel sa isang sulok ng baryo hall, isang batang lalaking tahimik lang na nakaupo, nakangiti, at tila hindi natatakot. "Anak, anong pangalan mo?" tanong niya. "Lee," sagot ng bata, pero lalaki siya. Nagkatinginan si Joel at Danny. Agad silang tumakbo pabalik sa bahay ng tunay na Lee, at doon, natagpuan nila ang bangkay ng bata, nakabalot ng putik, may marka ng matandang simbolo sa noo. "Nandito na siya," bulong ni Danny. Ang pangatlo. Ang simula ng huling bangungot sa gitna ng gabi, habang ang buong baryo ay nasa protection circle, biglang tumigil ang apoy ng mga kandila. Isa-isang namatay kahit walang hangin. Mula sa dilim, tumunog ang isang tinig, hindi lalaki, hindi babae, parang libo-libong tinig na nagsasalita ng sabay-sabay. "Kayo ang dahilan. Kayo ang ugat. Wala na akong awa." Dumating na ang huling tagapaghiganti, isang anyong tao, ngunit walang anino. Lumulutang at sa bawat yapak ay may natutunaw. Isa-isa nitong tinititigan ang mga tao sa bilog, ngunit hindi ito makapasok. Ngunit biglang nagsimulang magbago ang kilos ni Danny. Nanginginig, pinapawisan, at hindi makapagsalita. "Tulungan niyo siya," sigaw ni Joel. Ngunit huli na, si Danny ang piniling katawan ng nilalang. Ang paglaban nagpumigla si Joel, kinuha ang sagradong patalim, at sinubukang labanan si Danny. Ngunit hindi niya kayang saktan ang kaibigan. "Danny, kung nandyan ka pa lumaban ka." Isang saglit, tumigil si Danny. Umiyak. "Pre, patawad. Kung mawala ako, wag kang titigil." Sa huling lakas ni Danny,
hinaltak niya ang sarili palabas ng protection circle. At doon, sinapian siya ng buong puwersa ng nilalang. Boom! Isang malakas na pagsabog ng enerhiya. Tumilapon si Joel, naputol ang circle, at pumasok ang nilalang sa baryo. Ang sakripisyo nagtakbuhan ang mga tao. Gulo. Sigawan. Pero si Joel, tumayo, duguan, hawak pa rin ang krus at ang patalim. Lumapit siya sa nilalang. Kung katawan ng tao ang kailangan mo, ako ang piliin mo. Ako ang alay. Hindi si Danny. Sandaling tumigil ang nilalang. Lumapit kay Joel. Dikit. Hinawakan siya sa noo. At sa mismong oras na yun, sinaksak ni Joel ang sarili sa dibdib gamit ang sagradong patalim. Tumilapon ang enerhiya. Umuga ang lupa. At ang nilalang sumigaw ng malakas, bago unti-unting nawala sa hangin. Ang umaga si Joel ay natagpo ang nakahandusay, buhay pa, pero sugatan. Si Danny bumalik sa ulirat. At ang buong baryo ligtas na. Muling sumikat ang araw. At sa unang pagkakataon, walang halimaw, walang anino, at walang sigaw ng galit. Ilang taon ang lumipas. Si Joel ay umalis na sa San Roque. Namasukan sa Maynila, ngunit madalas pa ring naaalala ang baryo. Paminsan-minsan, binibisita niya ito, ngayon ay isang lugar ng debosyon at paggalang. Itinayo nila ang Bantay Liwanag Chapel sa gitna ng baryo, isang paalala na minsan, ang kadiliman ay sumubok sakupin ang mundo, pero dahil sa sakripisyo at tapang, nanatiling buhay ang liwanag. At ang kanyang kwento. Naikwento. Ngunit madalas ay hindi pinaniniwalaan. Ngunit kung sakaling maramdaman mong may malamig na hangin dumarampi sa batok mo, o may matang nakatingin sa dilim. Baka may isa pa. Baka hindi pa tapos.